ko, Pananalig Ko, and the original composition of Miss Angelica Dornay. Hope you like it. Sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kanilaring tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang
Tahang ng oras sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hindi magbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating inamamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hindi magbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating inamamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating inamamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating Kay buti ng Diyos sa lahat ng panahon. Siya ang tunay na nagmamahal sa atin. Muli sama-sama tayong magnilay ng Monday Gospel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Muli ang pagpupuri namin sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sapagkat muling mong ipagkakaloob ang pinakamahalaga mong pagpapala, ang iyong mabuting balita. Muli, lumalapit ang iyong abang lingkod at humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang. Nalisin mo po ang aking puso at isipan, gayon din po ang mga makakarinig ng iyong mabuting balita. Nawa, Panginoon, magbinhi ka sa aming mga puso ng aral mula sa iyong mga salita. Gayon din, Panginoon, iningi po namin ang patnubay ng iyong banal na Espiritu upang sa ganon ay paggabayan kami, maunawaan namin ang iyong aral na gusto ipaabot sa amin. Panginoon, maraming pong salamat. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, isa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Isa pong pinagpalang araw sa lahat. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, na muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita everyday through Facebook Live. Ngayon po, salamat sa Panginoon ay January 15, 2024 at ang Monday Gospel po ang ating pagninilayan.
Ngayon pong araw na ito ay makakasama po natin si Brother Jerry na dati na siya pong gagamitin ng ating Panginoon upang maging daluyan ng mensahe ng Diyos. So, subukan po natin siyang tawagan sa Messenger. Amen. Wait lang po Pasensya na kayo sa mga technical issue. Alam nyo naman pagka nagla-live, minsan, pag tatawagan mo, hindi ka makonect. Ayan, try kong tawagan si brother. Ayan. Okay. So, ang ating pong, pinagpalang gabi, brother. Magandang gabi po sa inyo pong lahat, mga minamahal kong mga your online viewers. At inaano ko pa yung aking Bible, ganun pa man, nais ko po munang mag-alay po tayo ng opening prayer bago po tayo ay lumako sa ating pong pagninilay sa banal na kasulatan as we sana yung aking wala. Okay. Sige po, tayo po ay mag-opening prayer muna. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Merciful God, our loving Father, in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, we do consecrate to you this live broadcast to the social media. And we humbly pray, O Lord, that may your indulgence be attached to this program, be it plenary, be it partial, according to your will and mercy. And Lord, basbasan mo po ang amin pong mga online viewers, ang amin pong mga makapagbubukas pa nitong replay broadcast na ito with your divine wisdom by the guidance of the Holy Spirit, also Sister Angelica Dordi, at gayon din po Panginoon sa iba't ibang ng kapuluan at iba't ibang sulok ng mundo. Sa lahat po ng naaabot ng broadcast na ito ay amin pong idinadalangin na kayo po ang personal na mangusap sa kanila sa pamagitan po ng iyong banal na salita. As we share the Word of God, ang tanungan tungkol sa pag-aayuno. Okay. Basahin po natin mula sa aklat ng Marcos, kabanatang 2, mula talatang 18 hanggang sumusunod. Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Parisiyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Parisiyo? Ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi. Sumagot si Jesus, kapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan? Samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang magsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak sa bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Okay. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pagninilay. Ganun pa man ay Sister Angelica, pwede po ba kayong bumati muna sa ating mga online viewers, sa ating pong mga online viewers? Opo, isa pong pinagpalang gabi sa lahat na makakarinig ng Monday Gospel. Nawa, kalimutan muna natin yung mga alalahanin sa buhay at i-focus po natin ang mensahe, ang ating sarili sa mensahe ng Panginoon. Okay. So tuloy na po tayo sa ating pong pagninilay. Ang ganda po ng Ebanghelyo na ating pong tinutunghayan sa oras na ito. Ano po? At sabi nga po dito ay ayun, sandali. Okay. Hello. Naririnig po ba ako? Opo, naririnig po. Okay. So, sige tuloy po tayo. Ang atin pong pagninilay sa banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng hamon kung paano tayo ay mamuhay bilang isang tagasunod ng ating Panginoon ikumpara sa tagasunod ni Juan Bautista at ng mga Pariseo. Ayan. Kaya pakaingatan po natin na baka ang ating pagiging Kristiyano o ang ating pagiging makadiyos ay sa halip na maging makatulong sa kaligtasan ng iba ay lalo pong makapagbigay ng kapahamakan or what we call this the stumbling block. Yan, katitisuran. Maganda po ang ginagawa ng mga Pariseo at ng mga alagad ni Juan Bautista. Maganda po ang kanilang layunin. Kaya lang, bakit kinakailangang ihambing ng ating Panginoon ang uri ng pagiging makadiyos o religiosity sa sa kanyang alagad at sa mga alagad ni Juan Bautista? Yun. Kaya delikado po na ang ating pong kabanalan ay magdala lamang ito ng problema sa iba. Yun. Hindi ko sinasabing mas banal ako kaysa sa iba. Kaya lang ay sinisikap ko ayon sa habag ng Panginoon na hanggat maaari ay magampanan ko ang hinihingi ng kalooban ng Diyos sa aking buhay. So, hindi po ako naghahambing ng aking buhay spiritual sa buhay ng iba. Kasi pangit po yun. Kaya, ngayon, ano ba ang ginagawa ng mga Pariseo at Eskriba? Walang masama sa kanilang pag-aayuno. Walang masama sa kanilang mga gampanin patungkol sa religious aspect ng ating buhay. Yan. Walang masama kung ang mga ito ay gumagawa ng mga makadiyos na gampanin kesa naman sa wala talaga. Okay. Ganun pa man, tingnan na lang po natin ang ano ba ang layunin ng ating Panginoong Hesus. Yan. Ang tanong doon ay bakit hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad? Samantalang ang mga alagad ni Juan nag-aayuno at ang mga Pariseo ay nag-aayuno. Ang pag-aayuno ay tanda po ng kahinaan medyo magugulantang po tayo dito. Kasi noong unang panahon nang nilikha ng Diyos ang tao,
Inutusan ba niya si Adan at Eva na mag-ayuno? Wala naman Sa madalit sabi ay ang pag-aayuno ay isang paraan to worship God, to praise God, at ialay ang ating mga pagsamba at pagluwalhati sa Diyos at pagtalikod sa ating sarili. Ano po? Yun. Ano ba ang kadalasan na meron sa atin pong mga inordinate attachment sa atin pong sarili? Ang kadalasan po ay yun po bang mga bagay na ginagawa natin sapagkat natutuwa po tayo. Maaring ito ay sabihin na nating self-serving kind of agenda. Kaya ko ginagawa ang bagay o ang mga gampanin, anuman yan, kay religious pursuit or anumang mga gawain sa buhay. Kaya nga ang tao, sa simula pa lang, ay para bagang manipulated ang buhay ng tao ng tinatawag ng kompetisyon or pagpapaligsahan. Anak, kailangang maging cum laude ka. Yan. Pag hindi ka naging cum laude, wala, hindi mo magagaya yung kuya mo. Hindi ganon sa Panginoon. Kasi, nakakalungkot ng ating mga gawaing mabuti o maging ang mga makadiyos na gampanin ay nagdadala sa atin ng kayabangan at kapalaluan. I cannot remember that verse na sinabi ng ating Panginoon kung saan ay sabi ng ating Panginoon ay sa kanyang parable, mayroong dalawang tao na nagdarasal. Yung isa ay hindi makatingin sa langit at dinadagukan ang kaniyang dibdib at sinasabi niyang hindi siya karapat-dapat. Samantalang yung isa naman na Pariseo, kumpara doon sa publikano na tingin niya ay napakarumi niya at hindi karapat-dapat sa Diyos. Itong pong Pariseo na ito ay madalas po akong nag-aayuno, nag-iika po at gumagawa ng mabuti. Kaya po itong parable na binigay ng ating Panginoon ay mayroon siyang concluding question. Sino sa dalawa ang tinalugdan ng Diyos? Yun bang hindi makatingin sa langit, dinadagukan yung kanyang dibdib? At napaka-unworthy yung kanyang pakiramdam para ay tumawag sa Diyos? Or yung Pariseo na napakagaling magdasal, ngunit ang sabi niya ay, Panginoon, salamat, ay pinupuri kita, Panginoon, sapagkat binigyan mo ako ng kakayahan na maging mabuting tao. At hindi katulad nitong publikano na ito na makasalanan. Ang question ng ating Panginoon ay sino sa dalawa ang kinalugdan? Ayun. Kaya, ano ba ang ibig sabihin ng pag-ayuno o panalangin o pagsamba o anumang mga religious pursuits or religious initiative meron tayo? Ito po ba ay lalong nagpapalapit sa atin sa Diyos? Lalong nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos? Or lalong kabaligtaran ang nangyayari at nagaganap? Napakalaking kalungkutan na maramdaman natin, na malaman natin na ganito pala ang paningin ng ating Panginoon sa ating buhay. Na sa halip, yung mga ginawa natin ay wala palang kakwenta-kwenta. Ano po? Yan. So, balikan natin.
Noon naman ay hindi naman nag-aayuno ang tao eh. Hindi naman sila nag-praise and worship. Yan. Bakit? Kasi si Adam and Eva, they just enjoy the presence of God. Period. And makapiling ang Diyos, ito ay sapat na sa Panginoon for His greater glory. Upang makapiling ang Diyos. To have fellowship with God. Imagine mo, kumplito na ang lahat. Meron ang paraiso. Inutusan ba silang mag-ayuno doon? Ala, ay hindi. Inutusan ba silang mag-praise and worship doon? Ay hindi. Ayun. Kaya ang unang-unang pag-aalay ng pagsamba ay yun pong ginawa nung dalawang anak ni Adan at Eva, si Abel at si Cain, na nagpatayan pa. Nag-away pa na ang dahilan ay ang kanilang mga handog. Ingatan po natin ang humantong po sa pag-aaway ng mga mananampalataya. Yung atin pong mga gawain sa Diyos. Nakakalungkot po yun. Ano po? Ilan na ba ang mga community na nasira na nang dahil lamang sa mga mali yung ginawa nung isa dahil hindi yun yung worship song na dapat ay kantahin. Kaya ay habang may banal na misa, meron doong nagkamali. Nakakalungkot na ang gawain ng Diyos ay pinagsisimulan ng pag-aaway. Parang si Cain at Abel, ano po? Mayroong isang Life in the Spirit seminar na aking dinaluhan na nag-aaway ang elder. Hindi nila alam na ako ay nandoon na nakikinig sa kanilang paggugulungan. Nanoon ako sa Adoration Chapel, sa pinaka-prayer room na nananahimik. Kasi nagsasalita pa naman yung yung speaker na aking susundan. Dinig ko yung kanilang bulungan na parang nag-aaway. Sabi nung isa, bakit wala pa yung speaker na yon? Baka naman ay hindi dumating yon. So, parang gusto kong magsalita na ako po yun. Kanina pa ako dito sa prayer room. Yan. Parang hindi ko narinig yung speaker na yon. Yan. Sumagot yung isa. Ano yon? Yung Bisaya. Yung yung dating nabilanggo na Bisaya. So, sabi nung elder na isa, sige, sabi niya, ang ibigay mong stipend sa speaker na nagsasalita kasi magaling ito ay ganitong halaga. Okay, nawawala yata. Hello, my test. Okay. Nagdadala pala sa atin ang tinatawag na division. Ano po? Yan. So, napakapangit na ang pinagmumula ng sigalot sa community ay ang gawain mismo ng Panginoon. Nasaan? Yung hinihingi ng gawain ng Diyos. Yan. Kaya balikan natin. Si Adan at Eva ay hindi naman tinuruang mag-ayuno. But they enjoy the presence of God. Kaya ang tao ay natutong mag-ayuno kasi nahiwalay tayo sa kalooban ng Diyos dahil po sa ating mga pagkukulang at kahinaan. Napawalay tayo sa Diyos dahil po sa ating tinatawag na limitasyon. Ano po? Ngayon, mga kapatid, tingnan po natin ang layunin ng pag-aayuno o pagsamba o pananalangin.
Di ba upang ang Diyos ay makapiling natin? Or dahil tayo ay may pagkukulang sa Diyos, dahil tayo ay may limitasyon at hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, kinakailangan nating mag-alay ng sakripisyo to appease the wrath of God, the anger of God. Kasi we are sinners and we are good for nothing. Sinners po tayo at wala po tayong maipagmamalaki. Ano po? Yeah. So, ang layunin po ng pag-aayuno ay para ay aminin na tayo'y nagkasala, para aminin na tayo'y makasalanan, para luwalhatiin ang Diyos, para ay purihin ang Diyos. Yun. At ibig sabihin, by doing this fasting, prayers, abstinence, malapit na ang Kwaresma, ano po, by doing this spiritual person, we invite the presence of God. Okay. So, hello, Sister Angelica. Narinig po ba ninyo? Wala yata. Okay. Ha? Naririnig po ba ninyo? Hello? Hello? Naririnig po ba ninyo? Hello? Wala yata. Bakit nawala? Wala ka? Okay, naputol ang signal ni Brother Jerry, no? So, ayan, tawag po siya ulit. Wait. Yan. Yung sinasabi ko pag live, minsan nagsasalita, tapos biglang mapuputol yung linya. Anyway, tutuloy ko na lang po yung kanyang sinasabi, no? So, tayo po, tulad nga ng nabanggit niya na ang pag-aayuno, talagang isa to yung na ginagawa natin, no? Usually, every mahal na araw, tayo po yung nag-aayuno, nag-fasting. Pero, ang gusto ng Panginoon, hindi lamang tuwing mahal na araw, tayo mag-aayuno. Sabi nga, di ba noon, sa panahon ni Jesucristo, kapag ka nag-aayuno, nagsisisi sila ng mga kasalanan nila. Yung tama yung sinabi niya, yung isang pariseyo na nagdadasal, at yung isa na kasama niya na parang silang nagdadasal, pero yung pariseyo, sinasabi niya na ako hindi ako gumagawa ng ganitong kasalanan, hindi ako ganito, hindi ako ganyan. Ganun yung pariseyo eh. Nagpipray siya kay God, pero parang sinasabi niya na para siya nagmamalaki na, hindi ako nagdanakaw, hindi ako naggaganito. Tapos yung isang nagdadasal naman, nagdadasal niya ng taimtim, nakayuko siya, seryoso siya, at talagang taos puso yung kanyang paghingi ng tawad. Inaano pa nga yung dibdib niya eh. So, yung pag-aayuno, dapat talagang, ginagawa ng ang Diyos ang nakakakita. Na hindi lang tuwing mahal na araw, kundi araw-araw. Amen? Kasi, kamukha nung nangyari dito sa gospel, di ba? Sabi nga, minsan nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo, di ba? At yun na nga, may nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit yung mga alagad nyo ay hindi. Amen? So, alam nyo naman ang Panginoong Jesus lagi niyang napapansin o pinapansin ng mga dalubhasa sa kasulatan
So, nasabi nga ng Panginoon Jesus, makapag-aayuno ba sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking kinakasal? Hindi. Kapag wala nang kinasal, saka lamang sila mag-aayuno. And of course, sa last part ng gospel, ang sabi doon, walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. So, imagine niyo yun, halimbawa lang, may bago kayong damit. Hindi ba yung damit tayo may butas? Di ba ang tendency nyo tahiin yung butas na damit? Tatagpian, no? Tatagpian. So, kahit na bago yan, pagtatagpi ka dyan, hindi na siya magiging strong as before. Yung damit, hindi siya magiging kasing tibay, hindi ka mukha nung wala pa siyang sira. Once na nagkasira ang damit at tinahiyan mo, nababawasan yung kanyang pagkatibay. Amen? At saka yung binanggit dito na wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat sapagkat papuputukin ng alak ang balat. So, yun din naman, yung alam nyo, halimbawa yung wine, halimbawa meron yung lalagyan, wala rin naman na ilalagay mo yung bagong alak sa lumang sisidlan. Kailangan bagong alak, bagong sisidlan. So, kung iaano po natin yun sa spiritual na paliwanag, na tama nga na kamukha ng anong wine, kailangan, kung ikaw ay new creation, nagbalik loob ka na sa Diyos, kailangan makikita yun sa buhay mo. Hindi kailangan na nagbalik loob ka na kay Kristo, pero yung old life mo pa rin ang nakikita. Amen? So, sa buhay natin noon, tinatanong din ng Panginoon, ano ba yung mga pag-aayuno na ginagawa natin? Usually, pwede nating simulan yan sa mga maliliit na bagay kamukha halimbawa ng mga bagay na nakakasira sa ating kalusugan. Halimbawa, yun yung may diabetes ka, na umiwas ka sa mga matatamis. Ayun, pag-aayuno yun. Kasi, pinipigil mo, o sinawag dito, yung parang, inutusan mo yung katawang lupa mo na huwag kainin yung mga bagay na matatamis para hindi ka patuloy na magkaroon ng diabetes. O kaya, pagka may high blood ka, pinipigilan mo yung sarili mo na hindi kumain ng ganito, ganyan, ng baboy, ng mamantika. So, kumbaga, kasi katawang lupa natin, madali itong ma-attract, lalo na sa mga pagkain, no? Kasi nga, syempre, makalaman tayo Makakita nga lang tayo minsan ng masarap na pagkain sa TV Parang, di ba, na tayo nung nasasarapan. May order ka na niya sa sa kung saan mga fast food chains. Pero, yun nga, kung sa pagsisimula pala, kung yung mga gusto na katawan natin na mga pagkain na bawal naman sa atin ay hindi natin napipigilan, mas mahirap pigilan o ipag-ayuno yung mga masasama nating ugali. Halimbawa, pagiging magagalitin, pagiging maiinggitin, mas mahirap yon. Di po ba? Minsan nga yung mga simpleng junk food lang hindi natin maiwasan o hindi ba? Paano tayo makakapag-ayuno nun? Tingnan nyo ang Panginoong Jesus, no? Ang Panginoong Jesus, diba, nung 40 days and 40 nights siya na tinukso sa ilang, ayun, makita natin na talagang halos nag-ayuno talaga siya, na hindi siya kumakain. Pero nakita nyo na yung unang tukso na ibinigay sa kanya ng Diablo, na ang sabi sa kanya, kasi nakita ng Diablo na 40 days and 40 nights, wala siyang pagkain, gutom na gutom siya bilang isang nagkatawang tao. So, ano yung unang tukso ng Diablo? Oh, Jesus, kung ikaw talagang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero, anong ginawa ng Panginoon Jesus? Diba, hindi naman niya sinunod yung sinasabi ng Diablo. Bagkus, ang ginawa niya is, ang sabi niya, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Amen? So, ipinapakita sa senaryo na yun na tayo, kapag pahina yung ating espiritu o yung connection natin sa espiritu ng Diyos, madali tayong makapture ng Diablo physically, matukso sa mga nakikita ng mga mata natin. Kasi mata natin makasalanan yan May makita ka ng ganitong bagay, maaari ka nang matukso, maaari ka nang mag-isip ng masama. Amen. So, ang mabuting balita ngayon, inibitahan tayo na tingnan kung ano yung mga bagay na pwede natin ipag-ayuno
para sa Panginoon. Kumbaga, yun nga, yung self-control. Kasi ang self-control ay isang bunga ng banal na espiritu. At hindi talaga madaling magkaroon ng bunga ng self-control mula sa Holy Spirit. Kasi it takes a lot of yung pagsuko mo sa Panginoon. Amen. Kasi nga yung mga kahinaan natin, yun ang nagiging tayo yan nagiging alipin. Tayong sumusunod sa mga kahinaan natin at sila ang nagiging master natin, yung ating mga kahinaan. So kailangan umpisahan natin yan physically, sa mga physical natin ginagawa, yung mga pagpipigil. Parang sa ganon, pagkaya na natin halimbawa na nababawasan na yung paninigarilyo mo, hanggang sa nawala na, nababawasan na yung pagiging chismosa mo, nababawasan na yung magiging magagalitin mo, hindi ba? Unti-unti yun. Mapapansin natin na mas nagiging malakas na yung spirituality natin kaysa doon sa physical na urge natin. Amen? So, magsimula tayo sa maliliit. Yun nga, sabi ko nga, sa mga bisyo, sa mga bawal na pagkain, amen, sa yung mga simple muna. Kasi ang hirap naman kasing gawin na halimbawa, yung kahinaan mo, yung magagalitin ka, mahirap talagang iayuno yan. Kung sa maliit pa lang na bagay, na halimbawa na bawasan mo hanggang sa matanggal mo yung paninigarilyo, ay magawa mo. Amen. So, nawa ang mabuting balita ay mapagnilayan natin na ang pag-aayuno, pagpa-fasting, ang everyday po yan. Everyday. Upang sa gano'n na mas tumaas yung level ng ating spirit at yung mga nasa ng ating katawan ay bumaba. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Ama Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala niyo po sa amin ng pagkahalagahan ng pag-aayuno. Nawa, ma-realize namin na ikaw, Panginoon, ang makakatulong sa amin na higit sa lahat upang ang aming mga kahinaan bilang isang tao ay aming makayanan. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Magpa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo at sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintus-tuso, hadya mo po kami sa lahat ng sama. Sa ngalang Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. So, pasensya na po kayo kung naputol yung live kasi nga po yun nga. Pagka live minsan na yun, mahina yung signal. Palagi ko mahina yung signal ni Brother Jerry kasi sinusubukan ko siyang tawagan nila hindi na makonek So, muli, kung loloobin ng Panginoon ng January 16, 2024, Tuesday Gospel po, muli sama-sama tayong magdilay ng salita ng Diyos. Maraming pong salamat and to God be the glory.